Sa likod ng bawat anino, may kwentong pilit nating ibinabaon sa limot. Pero sa gabing ito, ang dilim mismo ang magsasalita. Ako ang inyong gabay sa kailaliman, ito ang Lahim Sentral. Maupo ka, patayin ang ilaw at pakinggan ang mga bulong na hindi para sa pandinig ng tao. Huwag kang lilingon dahil baka hindi ka na nag-iisa. Oh, wow! Grabe, di ba? Ramdam mo ba yung kilabot diyan sa kinauupuan mo habang nakikinig ka? Kasi para sa masinsinang talakayan natin ngayon, isasantabi muna natin yung mga typical na kwentong multo o aswang. Oo, iba yung topic natin ngayon. Mas mabigat. Mismo. Kasi ang misyon natin sa malalim na pag-aaral na ito ay talagang himayin yung mga totoong karanasan ng barang. Bale, isa itong sinaunang uri ng itim na mahika dito sa Pilipinas at pag-uusapan din natin yung walang mintis na paniningil ng karma. Tama yan. Kasi hindi lang tayo mag-i-istambay sa takot ngayon. Alamin din natin kung bakit at paano ba ito talaga nangyayari. At para mabigyan ka namin ng tamang konteksto, mahalagang linawin na itong mga salaysay na nakalap natin ay hindi lang basta mga kwentuhang pantakot na pampalipas oras. Oo, hindi lang siya yung pang-campfire na kwento, di ba? Hindi talaga. Isa itong napakalalim na pagsilip sa pinakamadilim na bahagi ng psikologiya at emosyon ng tao. Dito natin susuriin kung paano nagiging literal na sandata yung matinding inggit, galit, pati na rin yung desperasyon. Grabe, nakakatakot isipin na emosyon mo palang magiging mitya. Totoo yan. Titingnan din natin yung mekanismo ng kalikasan, kung paano kusang gumagalaw yung universo para maningil. Kasi sa mundo ng okulto, bawat sumpang binibitawan mo, may katumbas na puwersang sasalpok pabalik sa'yo. Kumbaga, walang libre sa itim na mahika. Wala talaga. Lahat may presyo. Okay, himayin natin to. Bago natin intindihin kung bakit nagagawang mambarang ng mga tao, kailangan muna natin unawain kung ano ba talaga yung aktwal at pisikal na nararanasan ng mga biktima. Oo, kasi sobrang graphic ng mga nangyayari sa kanila. Kasi grabe ha, habang binabasa ko yung mga nakalap nating kwento ngayon, parang bumabaliktad talaga yung sikmura ko eh. Simulan natin sa nangyari kay Tito Mel. Isipin mo na lang to. Nagkaroon lang sila ng simpleng away sa inuman ng isang lalaking nagngangalang Noel. At dahil lang ito sa isang babae, di ba? Oo, dahil lang doon. Nagpaubay na nga raw itong si Tito Mel, umiwas na sa gulo. Pero si Noel, kinain ng pride at hindi matanggap yung sitwasyon. Ay naku, diyan madalas nagsisimula yan sa pride. Nga eh. Ang naging resulta, ilang araw lang, biglang nag-collapse si Tito Mel at nagsimulang magsuka. At hindi lang basta laway o dugo yung lumalabas sa kanya. Ano yung isinuka niya? Nagsuka siya ng mga buhay na gagamba at uod. Paano nangyayari yun ng pisikal? Parang ang hirap paniwalaan. Ang pinaka-fascinating dito ay yung madalas na tanong sa mga kaso ng barang, yung materialization ng mga insekto. Kasi sa tradisyong lokal natin, hindi naman literal na pinapakain ng mambabarang ang biktima ng gagamba. Wait, so paano napupunta sa loob ng tiyan niya yung uod? Ang ginagamit nila ay yung mga espiritong utusan o yung tinatawag sa okulto na familiars. Sila yung nagdadala ng mga insektong ito papasok sa katawan ng biktima sa anyong enerhiya at doon na ito nagkakaroon ng pisikal na anyo sa loob. So parang enerhiya muna tapos nagmamanifest na lang bilang insekto sa loob? Mismo. Sa kaso ni Tito Mel, hindi ito minsanang nangyari. Oras-oras siyang nagsusuka. Tapos nung dinala siya sa isang kilalang albularyo, si Albularyo Pecto, ginamot siya gamit ang matatapang na dasal at pausok. Tapos anong nangyari nung ginamot siya? Ang nakakapangilabot na detalye doon ay yung dami ng inilabas na insekto mula sa tiyan ni Tito Mel sa loob ng ilang araw ng panggagamot. Nakapuno daw sila ng 3 balde. 3 balde. Seryoso ba yan? Nakakasuka talaga. Oo, 3 balde ng uod at gagamba na kumakain at namumuhay sa loob ng katawan niya. Parang ginawang pugad yung laman loob mo, grabe. At ang lalapan yan, hindi lang pala sa loob ng katawan umaatake ang barang, kundi pati sa mismong isipan mo. Literal na binabago yung realidad mo. Katulad nung isang kaso na nabasa natin, yung kay Elaine. Oo, yung kay Elaine. Umuwi si Elaine sa Siquijor galing Maynila.
Bali, may pinagdadaan ng matinding heartbreak itong si Elaine. Tapos namatayan pa siya ng tita niya kaya sobrang bigat ng dinadala niya. Tapos dun niya yata na pagbuntangan yung matandaan. Oo, dahil sa sama ng loob niya sa mundo, napagbuntungan niya ng inis yung isang matandang kapitbahay nila, si Aling Matilda. Nabitawan lang ni Aling Matilda yung bilao ng gulay, minura at tinarayan na ng wagas ni Elaine. Ay, malaking pagkakamali yun sa mga probinsya. Sobra. Dahil doon, inatake si Elaine ng mga atangya. Para doon sa mga hindi pamilyar na nakikinig sa atin na yon, yung atangya ay yung mga mababaho at nakakangilangwong insekto sa palayan na sobrang sakit sa balat kapag dumapo. Yung sitwasyon ni Elaine ay isang napakalinaw na halimbawa ng pinagsamang psychological at physical na torture. Kasi hindi lang siya basta nilagnat o nagapantal eh. Oo, parang mas malala pa dun yung nangyari. Sa kalagitnaan kasi ng gabi, nagising si Elaine sa isang matinding bangungot pero gising ang diwa niya. Kumbaga, sleep paralysis na inatake ng supernatural na puwersa. Nakakapanindig balahibo yung sleep paralysis pa lang eh. Naramdaman niyang hindi na siya nakahiga sa kutson niya kundi nasa ibabaw siya ng malamig na lupa. Ang pakihamdam daw niya, inilagay siya sa loob ng isang hukay. Parang inililibing siya ng buhay. Eksakto. Hindi siya makagalaw, tapos ramdam na ramdam niya ang paggapang ng libu-libong atang niya sa buong katawan niya. Tapos nanunuot pa sa ilong niya yung masangsang na amoy ng mga insekto. Oo, tapos nabasa ko rin doon na lumitaw sa paningin niya yung imahe ng mambabarang. Walang muka, puro buhok lang, tapos umaalingaw-ngaw daw yung nakakabalo na halahakak sa buong kwerto. Nakakapanlumo yung takot na naramdaman niya siguro doon. Tapos, unti-unti pang ibinabaon ng entity yung matatalas nitong kuko sa leeg ni Elaine hanggang sa mabilawakan siya. Teka, himayin natin yung detalye rito. Kasi kapag iniisip ko, para pala itong isang supernatural na biological weapon. Oo, magandang comparison yan. Diba? Kasi hindi ito yung simpleng sumpa sa mga pelikula na mamamalasin ka lang at madadapa sa kalsada. Literal na inaatake ng mga insekto yung nervous system mo habang kinokontrol ng mambabarang yung mismong persepsyon mo sa paligid mo para maniwala ang utak mong inililibing ka ng buhay. At ang pinaka-fascinating na bahagi rito ay yung naging paliwanag ni Albulario Cadolfo noong ginamot niya si Elaine. Ano daw ang sinabi niya? Sinabihan niya si Elaine na ang pinakasusi para makaligtas ay panatilihing kalmado ang isipan kahit na pakiramdam mo ay pinapatay ka na. Ang hirap naman nun. Paano kakakalma kung binabaon na yung kuko sa leeg mo? Mahirap talaga pero kailangan. Bakit? Dahil sa mekanismo ng itim na mahika, ang takot, stress at pagkapanik ng biktima ang nagsisilbing pagkain ng sumpa. Kumukuha sila ng lakas sa mababang frequency ng emosyon mo. So kapag mas natatakot ka, mas lumalakas sila. Mismo, ang emosyon ng biktima ang mismong nagiging gasolina ng mahika. Kaya nang pilit na kinalma ni Elaine ang sarili niya, inisip yung magagandang alaala at taimtim na nagdasal, nawalan daw ng kapit yung entity. Unti-unting umangat ang kuko sa leeg niya at nawala yung mga insekto. So parang binibigyan mo sila ng power kapag nagpadala ka sa takot. Literal na you are feeding the monster. Ngayong nakita na natin kung gaano kalagim yung mismong epekto ng barang sa katawan at isip, ano ba talaga ang nagtutulak sa isang tao para pumasok sa ganitong kadiliman? Maraming iba't ibang motibo yan at madalas napakakomplikado. Dito na magiging sobrang interesting ang usapan. Kasi minsan, purong kasakiman lang talaga eh. Katulad na lang ng kwento ni Karen. Bale, may maayos siyang asawa, si Fernan, at may isa silang anak. Oo, maayos naman daw yung pamilya nila sa simula. Pero may sekretong relasyong si Karen sa isang pulis na nagngangalang Alvin. At para makapagsama sila ng malaya nitong kabit niya, walang hiya-hiya, pumunta si Karen sa kabilang bayan. Naghanap siya ng mambabarang, di ba? Oo. Nagbayad siya ng malaking halaga sa isang sikat na mambabarang, si Madam Tessie, para ipapatay yung sarili niyang asawa. At grabe yung naging epekto kay Fernan. Napakabilis at walang awa. Nakakaawa yung nangyari sa asawa niya. Mula sa pagiging malusog at matabang lalaki, unti-unti siyang naubo sa loob lang ng isang buwan.
Umabot daw sa puntong naging mukha na lang siyang bungo na binalutan ng manipis na balat. Grabe, na-imagine ko parang skeleto na lang talaga siya. Oo. Tapos araw-araw siyang nagsusuka ng maitim na likido na may mga maliliit na bagay na gumagalaw sa loob. Ito yung proseso na tinatawag nilang pagkakatuyo. Kumbaga, hinihigop ng sumpa ang mismong life force ng tao. Ay lumipat agad si Karen sa bahay ng kalaguyo niya. Ito talagang pinakamasamang forma ng itim na mahika. Ginamit para sa pansariling interes, lust at kasakiman. Nakakagalit talaga yung kay Karen, nakakakulo ng dugo. Pero sa kabilang banda naman, may mga kwento tayo kung saan ang barang, ayon sa paningin ng hiba, ginamit bilang huling sandata para makamit ang hustisya. Yung mga kaso na desperado na talaga yung mga tao. Nandyan yung kwento nung tatay ng isang magsasaka. Ginigipit ng sobra ang pamilya nila ng isang mayamang negosyante na si Richard. Dahil gusto nitong si Richard nakamkami ng lupa ng magsasaka, binabarat niya ng husto yung presyo ng palay. At hindi lang yun, iniimpluwensyahan pa niya yung ibang negosyante na i-boycott sila, di ba? Oo nga eh. Kaya umabot sa puntong asin at kanin na lang yung inuulam ng pamilya ng magsasaka. Walang magawa ang batas para sa kanila, tapos syempre, walang pambayad ng abogado yung mahirap na magsasaka. Kaya doon na siya napilitang gumamit ng ibang paraan. Tama, gumamit yung tatay ng lumang panyo ni Richard. Naglagay yung mambabarang ng isang itim na insekto na may matatalas na pangil sa loob ng isang manikang dayame. Tapos tinali nila gamit yung panyo ng negosyante. Ang bilis ng talab nun, ha? Sa loob lang ng 2 araw, patay si Richard dahil sa hindi maipaliwanag na internal bleeding. At meron din kaparehong tema sa kwento ni Jim. Yung mga naging amo niyang sina Kuya Bino at Ate Emmy, kilalang mapang-abuso sa mga manggagawa nila doon sa probinsya. Naku, nakakagalit din yung ginawa ng mga amo niya eh. Oo, kasi nang magkagandye si Jim dahil inutusan siyang maglinis ng napakasukat na putik na likod bahay ng mga amo niya, hindi na nga siya sinagot sa ospital. Gusto pa siyang piliting magtrabaho habang nagpapagaling para daw mabayaran yung utang niya sa pagpapagamot. Walang kaluluwa yung mga ganyang klaseng amo. Kaya nang malaman ito ng nanay ni Jim, na paliim palang may kaalaman sa sining ng barang, ayun, umapaw ang galit niya bilang isang ina. Huwag na huwag mong gagalawan na anak talaga. Ano daw ang ginawa ng nanay? Kumuha siya ng mga batang ipis, tapos sinansaw niya sa dugo ng manok, nilagyan din niya ng matutulis na tinik ng roses sa puwetan ng bawat insekto. Grabe yung ritual, ang detalyado. Oo. Tapos, nang makumpleto ang ritual, literal niyang tinapakan at dinurog ang mga ipis na yun. Kinabukasan, sumuka ng dugo at namatay ang 2 abusadong amo. Dito napapasok yung mas malalim na usapan natin ngayon. Kasi kapag naririnig mo yung kwento ni Karen kanina, madaling sabihin na, halimaw siya, masama talagang barang. Pero paano yung tatay ng magsasaka o yung nanay ni Jim? Yan yung nagiging moral gray area para sa marami. Diba? Kasi kung ang batas at sistema ng lipunan natin ay walang kwenta at bulag sa mga mahihirap na paulit-ulit na inaapi ng mga mayayaman, masisisi ba talaga natin ang mga taong tulad nila kung sa barang sila kumapit para makuha ang hustisya? Ang hirap husgahan yung sitwasyon nila. Isipin mo na lang, para sa kanila, ito na lang yung kaisa-isang equalizer laban sa mga taong untouchable sa lipunan. Kung titingnan natin ang mas malaking larawan sa aspeto ng sosyolohiya, maintindihan talaga natin ang kanilang desperasyon. Tama ka, kadalasan itong nagiging sandata ng mga taong pinagkaitan ng kapangyarihan sa lipunan natin. Pero paano naman yun sa mata ng universo? Diyan nagbabago ang usapan. Kasi sa paningin ng universo at ng kalikasan, walang pakialam ang enerhiya sa moral na dahilan ng tao. Ang babala ng lahat ng may alam sa okulto ay ito. Kahit ano paman ang motibo mo, maging para man ito sa pag-ibig, kasakiman o desperadong paghahanap ng hustisya laban sa mapang-abuso, ang paggamit ng itim na mahika ay laging may katumbas na matinding kapalit. Kahit na inosente o biktima ka pa nung una. Oo, ang pagmanipula sa puwersa ng dilim para manira ng buhay, kahit pa sa tingin mo ay deserve nila yon, ay isang direktang paglabag sa cosmic law. At tandaan mo, hinding-hindi pwedeng takasan ang singil ng kalikasan. Bago natin pag-usapan ng malaliman niyang singil na yan, paano naman kung ikaw mismo yung inaatake?
Mapapaisip ka rin talaga na ikaw na nakikinig dyan, meron bang paraan para idepensa mo ang sarili mo? Pormasyon, oo, meron naman. At kadalasan, hindi lang ito simpleng pagdadrasal bago matulog. Nauuwi ito sa isang madugong labanan sa kabilang dimensyon. Pakinggan natin yung nangyari kay Risa. Binarang siya ng mismong best friend niya, si Sabel. Grabe, yung best friend pa talaga ang gumawa. Oo, itong si Sabel ay may ugaling narcissist at laging nanggagaslight kay Risa. Nainggit siya ng sobra dahil nakahanap si Risa ng napakabait na nobyo, si Jerome, habang ang buhay pag-ibig ni Sabel ay puro kapalpakan lang. Inggit na naman ang naging ugat. Kaya isang araw, nagising na lang si Risa na may malalaking pantal sa buong katawan na parang pinapak siya ng libu-libong lamok sa loob ng sarili niyang kwarto. Pero mabuti na lang ang naging linya ng depensa ni Risa ay nanggaling sa matinding pananampalataya at kaalaman ng pamilya niya sa espiritual na proteksyon. Oo, naging handa sila doon. Ginamit niya ang tulong ng kanyang tinatawag na non-human guardian. Para mas maintindihan niyo diyan, ito ay kadalasang mga elemental spirits tulad ng mga mabubuting kapre o duwende sa paligid ng bahay na nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa mga masasamang entity. So sila yung nagbabantay sa labas ng bahay? Tama. Sinabayang pa ito ni Riza ng sunod-sunod na pagdadasal ng mga orasyon sa Latin. Nariyan yung exorcism prayer of St. Michael at mga dasal kina St. Benedict at St. Patrick. Tapos, inutusan siya ng isang madre na maligo gamit ang holy water na hinaluan ng pinakuluang dahon ng atis, tamlad at lubigan. Ano nga ulit yung lubigan? Ang lubigan, by the way, ay isang uri ng ugat na matagal nang ginagamit sa atin kontra kulam. Grabe yung eksena ng paliligo niya roon sa nabasa ko. Habang binubuhos daw sa kanya yung pinakuluang tubig na may holy water at mga halamang gamot. Naramdaman daw ni Risa na parang literal na tinutuklap ng buhay yung balat niya sa sobrang apdi. Matinding cleansing process kasi yun. At nung tiningnan niya, nakita niyang yung mga pantal niya nagiging maliliit at maitim na insekto na parang sa lagubang. Nakabaon pa yung mga kagat sa balat niya. Ang sakit siguro nun kapag tinatanggal. Sobra. Pero dahil nasusunog yung mga insekto sa pinakuluang dahon at dasal, pagbagsak daw ng mga insekto sa sahig ng banyo, unti-unti silang nalulusaw at nagiging itim na usok na lang. Isa yung napakalinaw na halimbawa ng spiritual cleansing. Tinatanggal niya yung physical manifestation ng sumpa. Pero minsan kasi, ang pagdedepensa ay hindi lang nagtatapos sa paglilinis. Kung parehong may kaalaman sa okulto ang dalawang panig, nauuwi ito sa direktang bakbakan ng mga mambabarang. O, nagiging magical dual na siya. Makikita natin ito sa karanasan ni Doc. Isa siyang veterinaryo pero lihim pala siyang practitioner ng mahika. Isang gabi, naabutan siya ng pamangkin niyang si Benny at ng nanay nito doon sa sala nila. Anong itsura niya nung naabutan siya? Nakadipa si Doc sa sahig, nanigas ang buong katawan, nakamulat ang mata pero nahihirapang huminga. Nakagapos daw siya ng mga hindi nakikitang tali dahil binalikan siya ng sumpa ng kalaban niyang mambabarang. At alam mo ba kung paano siya naligtas doon? Mabilis na kumuha ng puti ng itlog yung ina ni Benny at ipinahid sa buong katawan ni Doc. Base sa nabasa ko, yung puti ng itlog pala sa folklore natin ay ginagamit para i-absorb yung negative energy. Kaya pala itlog ang ginamit niya. Oo, tapos nagsisilbi rin itong pampadulas para makawala ka sa mga espiritual na gapos. Dahil doon, nakagalaw si Doc. Tapos, gumawa agad siya ng counter ritual, hindi siya nagpatalo. Anong ginawa niya pang counter? Nagsindi siya ng pulang kandila. Tapos mabilis na nag-orasyon sa pinaghalong Ilonggo at Latin. At ito ang malala, literal siyang sumukan ng buhol-buhol na buhok at matatalas na tinik ng isda papunta sa isang kapirasong papel na may nakasulat na pangalan ng kalaban niya. Grabe yung labanan nila, harapan talaga. Tapos tinunaw nila yung kandila sa ibabaw nito. So, ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Para pala itong matinding hacking attempt sa computer, ano? Oo, tamang-tama yung analogy mo na yan. Isipin mo, ikaw yung hacker, nagpadala ka ng virus, yung sumpa, pero pag hit ng sumpa sa target, sumalpok siya sa isang napakatibay na spiritual firewall tulad ng orasyon, holy water o mas malakas na counter curse ng isa pang mambabarang.
Tapos hindi makapasok yung virus, di ba? Oo, hindi makapasok yung virus kaya magbabounce back ito. At yung mismong nagpadala, yung original na hacker, siya ang masisira ang system. Ididiin ko rito, ang malinaw na babala ni Albulario Pecto, yung manggagamot mula sa kwento ni Tito Mel kanina. Sinabi niya sa pamilya, bago niya gamutin si Tito Mel, na kapag nagpa siya silang kontrahin at pabalikin ang barang, sigurado at walang sablay na mamatay ang taong orihinal magumawa o naguutos nito. Parang pinirmahan na nila yung death warrant nung nangaway sa unuman. At iyon nga mismo ang nangyayari. Kinabukasan si Noel, yung lalaking nainggit kay Tito Mel, ay bigla na lang inatake sa puso habang nagkakape at namatay on the spot. Ang enerhiya ng barang ay hindi basta-basta natutunaw sa hangin Kapag itinaboy mo mula sa biktima, babalik ito sa pinanggalingan nito ng may mas doble o tripleng puwersa. At dito na tayo papasok sa huling destinasyon ng lahat ng ito, ang walang patawad na pasanin ng karma. Kahit pa magtagumpay ka sa umpisa at makuha mo ang gusto mo gamit ang itim na mahika, darating at darating ang araw ng paniningil. Iyan ang sigurado sa okulto, walang takas. At madalas, mas malupit pa ito kesa sa inaasahan mo. Kunwari, yung kwento ng lolo ni Charlie, isa siyang sikat na mambabarang noon, na pumatay ng maraming mayayaman kapalit ng malaking bayad. Mahaba yung listahan ng mga pinatay niya, panigurado. Oo, nung umabot siya sa edad ng 80, nag-umpisa yung kalbaryo niya. Hindi na siya nakakalabas ng bahay dahil araw at gabi sinusundan siya ng mga multo sa mga bintana niya. Hanggang sa huling hininga niya, nagsisigaw siyang sinusundo na siya ng mga mukaan ng mga taong binarang niya. Nang pumasok si Charlie sa kwarto ng lolo niya para tingnan kung bakit ito sumisigaw, nakita mismo ng sarili niya mga mata yung napakaraming anino at kaluluwa. Nagmanifest na sila physically. Oo, may mga bata, matanda, lalaki, babae na nakatayo at pinalibutan ng kama ng matanda. Namatay ang lolo niya na balot ng matinding takot, literal na kinain ng mga multo ng sarili niyang kasamaan. Teka, sandali. Himayin din natin yung isa pang kwento kanina. Balikan natin si Karen, yung misis na nagbayad kay Madam Tessie para ipapatay ang asawa niya para makasama niya yung pulis na si Alvin. Ayun, akala ba niya happy ending na nang makuha niya yung kalaguyo niya? Hindi talaga. Makalipas ang ilang taon, si Alvin ay nadisgrasya sa isang police raid. Nabagok yung ulo niya at naparalisa ang buong katawan mula leeg pababa. Bumalik din sa kanila yung sumpa. Oo, nakuha nga sila ng malaking pensyon at nagtayo pa ng magandang grocery store pero walang kahit isang customer na bumibili. Nabulok lang yung mga paninda nila at nabaon sila sa patong-patong na utang. Tapos ano nangyari kay Karen? Sa huli, hindi kinaya ni Karen. Iniwan niya yung paralisadong si Alvin at naging prostitute na lang daw sa kabilang bayan. Ayon pa sa kwento, nawala lahat ng ganda niya. Parang tumanda siya ng 2 dekada sa napakaiklang panahon lang. Mapapansin mo dyan na ang sumpa ay hindi lang bumalik sa mismong naguutos, kundi kumalat. At madalas, hindi lang mismong ang gumawa ang tinatamaan ng sumpa. Tingnan mo rin yung nangyari sa pamilya ni Isabel. Oo, yung nanggaling sa inggit at ng barang sa best friend niya si Risa. Tama! Sa halip na si Isabel mismo ang magkasakit nung bumalik yung sumpa, iba ang naging porma ng karma niya. Parehong na-stroke at naparalisa ang mga magulang niya. Oh no, nadama yung inosenteng magulang. Dahil siya lang ang may matinong trabaho sa magkakapatid, siya ngayon ang naiwan para bumalikat at magtiis sa gastusin ng buong pamilya. Naging kayod kalabaw siya, naubos ang oras at pera niya, at hindi niya maiwan ang mga magulang niya kahit hirap na siya sa buhay. Yan talagang nakakapangilabot isipin Bakit kaya minsan, gaya na nangyari kay Isabel o kay Karen, hindi lang ikaw yung nagbabayad kundi pati ang mga inosenteng miyembro ng pamilya mo o yung taong pinapahalagahan mo ang sinisingil ng karma? Hindi ba unfair yun? Paano naging kasalanan ng mga magulang ni Isabel ang ginawa niya? Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong tungkol sa mismong talikasan ng karma sa mundo ng mahika. Gusto ko sanang isipin natin na ang karma ay parang isang napakalakas na alon sa dagat. Paanong naging alon? Kapag tumayo ka sa baybayin at hinayaan mong salpukin ka nito dahil sa mga maling desisyon mo, hindi lang ikaw ang tatangayin. Pati na rin ang sino mang nakakapit sa'yo, nakaasa sa'yo o malapit sa'yo ay mahahatak papunta sa ilalim.
Ang mga ginagawa nating kasamaan ay nagiiwan ng mantsa sa ating buong sirkulo. Ang bigat naman nun, nadadamay pati yung mga taong mahal mo. Pero, kahit gaano pa kadilim ang mga kwentong ito, ipinapakita din sa mga salaysay na may natitira pa ring pag-asa at konsensya. Alalahanin natin si Aling Matilda. Yung matandang kapitbahay na ng barangay Elaine dahil tinarayan siya. Muntik ko nang makalimutan yan. Oo, yung nagpadala ng atangya. Puruyang gumaling si Elaine at napag-isipan ng mga pagkakamali niya. Nagpakumbaba siyang pumunta kay Aling Matilda para humingi ng tawad sa pagiging bastos niya. Tapos doon, inamin ni Aling Matilda na hindi pala talaga siya natalo nung orasyon ng albularyo. Kusa pala siyang tumigil at binawi yung mga atang niya. At bakit niya ginawa yun? Anong naging dahilan niya? Kasi nung umatake yung mahika niya, naramdaman at nakita niya sa spiritual level na may maliliit na tibok ng puso sa sinapupunan ni Elaine. Buntis pala si Elaine nang hindi niya mismo alam. Eksakto. Tumigil at nagparaya si Aling Matilda dahil nakaramdam siya ng awa sa inosenteng sanggol na madadamay sa galit niya. Ipinapakita nito sa atin na kahit ang mga taong may kakayahang gumamit ng itim na mahika, kahit ang mga nakatira sa dilim, ay mayroong paring matibay na moral na hangganan. May limitasyon pa rin pala yung galit nila. Oo nga, may limitasyon ng galit ng tao at madalas ang purong awa at pag-ibig ang kaisa-isang bagay na pumuputol sa walang katapusang kadena ng sumpa at karma. Bago tayo magpaalam at isara ng tuluyan ng usapang ito, gusto kong mag-iwan ng isang bago at medyo kakaibang kaisipan na pag-iisipan nyo dyan sa bahay o habang nagmamaneo kayo na yon. Isipin mo ng mabuti, sa panahon ngayon, baka wala na tayong masyadong naririnig na gumagawa ng ritual o nagsusundot ng manikang dayami. Bihira na lang talaga sa modernong panahon yan. Pero, yung panggigigil natin araw-araw sa social media, yung sabay-sabay nating pag-cancel, pag-bash at pagpapadala ng matinding galit sa isang tao hanggang sa madepresya, masira ang mental health niya at mawalan siya ng trabaho, hindi ba't isa rin yang uri ng modernong barang? Oo nga, nagpapadala ka rin ng negative energy. Diba? Enerhiyang ng galit na pinagsasama-sama at ipinapadala natin sa internet para manakit ng kapwa natin. Baka hindi na natin kailangan ng insekto at Latin na dasal. Baka nasa mga keyboard na natin mismo ang mahika. Dito muna nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim. Pero huwag kalimutan, ang lagim ay hindi natutulog. Kung may sarili kayong karanasan, i-comment nyo sa ibaba. Mag-subscribe para sa susunod nating pagkikita. Ako ang inyong gabay sa Lagim Central. Patayin ang ilaw pero manatiling gising hanggang sa muli.